Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Talaga namang may provision dun sa labor code natin na dapat silang bigyan ng rest period. Hindi naman kaya pagka ginawang every 2 hours, may 15 minutes, hindi kaya mag-extend ng oras yung out ng empleyado. Itong block, wala siyang external safety. Loaded, puputok siya. Si Senator Nancy Binay na raw ang kampyon ng mga sales lady. Kasama kasi sa mga bill na isinumite ng baguhang senadora ang dagdag na 15 minutong pahinga kada 2 oras ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng mga kababaihan, partikular na ang mga sales lady sa mall at mga katulad na establishmento. Sinamahan ng reaksyon ng ilang empleyada at inalam kung paano nga ba sinusubok ng pagiging sales lady ang kanilang mga binti at kalusugan. Kailangan mo rin kasing linisin talaga yung store, yung items, pag-aralan yung items, i-demo, at ibenta. Kailangan alam mo kung ano yung mga stocks na meron kayo, saka wala pa, at paparating. Para in case may magtatanong na customer, alam mo. Kailangan mas matalino kami kaysa sa customer. 9 na taon ng sales lady ang 28 taong gulang na si Michelle sa isang kilalang mall sa Metro Manila at Bulacan. At palipat-lipat man siya sa iba't ibang branch, iisa ang patakaran sa kanyang pinapasukan. Talagang bawal umupo. Siyempre, sales lady ka nga eh. Dapat nakatayo ka palagi. Kasi siyempre, pag nakaupo ka, paano makikita yung customer? Eh, may mga aisle din, may mga rack. Bawat empleyado rito, meron daw 1 oras na lunch break at 30 minutong coffee break. Yung 1 hour na yon sa akin na, kasi kalahating oras pagka kumain ako. Tapos, upo muna, pahinga, then make up. Tapos yung 30 minutes sa coffee break, ganun din, magko-coffee ka lang talaga. Tapos kailangan mo na naman ulit mag-refresh ng sarili mo. Ang kanyang mahigit 10,000 sweldo kada buwan, masasabi niyang sapat para sa kanyang anak at magulang. Pero bumabawi naman ito sa kanyang kalusugan. Nagkaroon na raw siya ng varicose veins o pamamaga ng mga ugat sa binti. Nakakahiya. Pagka lumabas ka, pinagtitinginan ka na. Okay lang pag nakaharap ka. Pag nakatalikod ka, makikita na yung mga varicose vein mo. Ang sagwa na tingnan. Tapos, ang problem pa sa varicose vein, kapag ka malamig, as in malamig, sumasakit siya. Ang varicose veins ay isang kondisyon na kadalasang nade-develop sa mga nagtatrabaho ng nakatayo sa mahabang oras, gaya ng mga security guard, waiters, casino dealers, mga cashier at bagger sa grocery stores, factory workers, construction workers, at mga empleyado sa retail shops gaya ng sales ladies. Ayon sa isang espesyalista, namamaga ang ugat dahil maaaring mahina o may sira na ang valves o valvula sa mga binti. Kasi may valvula tayo sa ating pong lower limb. Itong kasama ng contraction ng muscles, ito ang nagpo-propel ng dugo paakyat, pabalik sa sirkulasyon. Tuwing nakatindig, sumasalungat sa gravity ang sirkulasyon ng dugo mula sa binti. Sa katagalan, maaaring humihina ang valvula dahil sa mas nahihirapan itong ibalik ang dugo sa puso. At kung hindi na ito gumagana, naiipon ang dugo sa ugat at nagiging varicose vein. Wala namang hard and fast rule kung hanggang kailan ka lang pwedeng tumayo. Pero dapat talaga, meron din time, miski 5 minuto, na paupuin mo yung iyong empleyado. Kasama ho ng buong unang senatorial slate na paglingkuran ho kayo sa Senado. Sa pangangampanya ni Senator Nancy Binay nitong eleksyon, naranasan daw niya ang mahabang oras ng pagtayo, gaya ng araw-araw na trabaho ng mga sales lady. Alam mo, during the campaign, pag nagmamotorcade kami, ako nakatayo dun sa sasakyan for more than 3 hours at talaga nakakapagod. Can you just imagine yung mga sales lady natin na nagtatrabaho sa mga department stores? Nakatayo sila for more than 6 hours na nakatakong pa. Sa kanyang isinumiting bill na tinawag niyang Rest Period for Women Employees at kilala bilang Sales Lady Bill, nakasaad dito na sa kada 2 oras ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng mga sales lady, magkakaroon sila ng 15 minutong pahinga na nakaupo. Kasi yung time na 2 hours, parang for me medyo reasonable na
for both sides. Kasi syempre, kailangan mo rin naman isipin na kung ikaw yung may-ari nung tindahan, na syempre kailangan mo din yung empleyado mo. So I think reasonable na yung 2 hours. Pero ayon sa isang political analyst, bias daw ang mungkahing batas ng senadora. Tingin ko may reverse discrimination doon. Kasi hindi naman usapin ng pagtayo lamang nagkakaproblema yung babae. Ang kalalaki din, nagkakaproblema din. Yung question na halimbawa ng varicose veins, pareho lang may problema dyan. Ayon pa kay Kasiple, maaaring tuluyan na rin mapahinga sa pagtatrabaho ang mga sales lady. Ang gagawin ng employer, di mag-hire lang sila ng puro lalaki. Yan ang mas delikadong parte kapag nagkaroon ng discrimination. Titingnan siyempre ng employer ano yung best para sa kanya. Baka yung inadvertent effect, magka-problema pa sa employment itong mga kababaihan. Kasi malaki yan, 15 minutes every 2 hours. That's equivalent to 1 hour every 8 hours. In effect, talagang binaba mo na yung working hours to 7 hours. Of course, tuwang-tuwa ang mamgagawa dyan. Pero, nagbabayad ang employee na walang ginagawa yung employee, medyo magte-take notice ang dyan, ang may-ari ng mga establishment. Aminado naman si Senator Binay na tila kailangan pa raw amyendahan ang mismong panukala niya. Bukas pa raw sa pagbabago ang Sales Lady Bill. Initial bills ko pa lang naman yung naka-file. Sige, tignan natin. Ngayon nga, patuloy yung pagkukonsulta ko sa mga iba't ibang sektor. Siguro, along the way, pwede nating i-include na rin yung kalalakihan na nagtatrabaho nga sa mga department stores. Kung si Senadora Binay ay ikukumpara sa isang sales lady, tila kulang pa raw ang kanyang kakayahan dahil ang mismong panukala na ginawa niya para sa isang sektor, hindi niya mabenta sa mga ito. Tila kinapos sa inventaryo ng kanyang lakas at kahinaan, kaya ang kanyang mga customer hindi niya masagot. Pero naiintindihan naman ng baguhang senadora ang importanteng pulisiya sa pamilihan. Kung may depekto ang produkto, pwede namang isoli at palitan. Ako po si May Anos Baños nag-uulat para sa Reaksyon.